Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Samahan niyo muna ako dito. Magpo-forward lang ako ng mga paninda. So, syempre dapat first in, first out. Kaya yung mga una natin kinukuha dito sa unahan, ipo-forward lang natin to para alam natin kung gaano nakadami yung kailangan natin bilhin. Wala na akong chili mansi pala. So, chili mansi yung nakalagay dito, mga kasari. Ang fast moving dito sa akin sa Pansit Canton, yung ating kalamansi. Kaya marami akong stock niyan dito. So, meron tayong kasalo dito, mga kasari. Wala na rin akong chili mansi na malaki. So, siguro nagbago na yung fast moving ko. Chili mansi naman ngayon. Ayan guys, kanya-kanya sila ng treat ko, anong flavor yung gusto nila, mga kasari. So, ngayon share ko sa inyo yung binibenta kong bigas dito, mga kasari. Magkikilo kasi ako maya-maya. Itong ating Master Chef. So, ito, isa sa nagtaas to, mga kasari. Ito ay nagkakahalaga na ng 1,100. Pero ito sa bayan ay mas mahal ng 20 pesos. Doon sa wholesaler sa bayan, 1,120 ito. So, maganda yung butil niya. Masarap siya na kanin, mga kasari. Hindi siya matakaw sa tubig, hindi rin siya malabsa. So, sakto lang. Ang pagsasaing nito ay 1:1. Kung isang basong bigas, isang basong tubig din yung ilalagay. Ganon yung tinuro kong pagsasaing sana ko. So, ganon. Tapos, i-adjust na lang. Depende kung malata. Babawasan ng konting tubig. So, ayan. Kinikilo ko na to ng tigi 1 kilo. Dahil ang daming bumili kahapon ng bigas. Naubusan ako nung kinilo ko na. So, binuksan ko na tong isang sako. At nabawasan na to ng mga 5 kilo, mga kasari. So, mamaya magkikilo ako. Ang benta ko per kilo nito ay 52 pesos. Mapatak siya ng 44 pesos yung puhunan niya. Tapos, benta ko ay 52 pesos. Medyo tumaas siya. 8 pesos yung tubo ko. Katulad ng shinare ko sa inyo. Dati, diba, tumutubo tayo ng 3 pesos hanggang 5 pesos sa 1 kilo ng bigas. Pero dahil tumaas na yung mga bilihin, katulad ng shinare ko nung nakaraan, na dapat magtaas na rin tayo ng pagpipresyo or markup dito sa sari-sari store. So, ginawa ko ng 7 to 8 pesos. Tutuusin, mas mura pa rin yung benta ko kumpara sa iba. Kasi dito sa amin, medyo mataas yung mga pricing ng sari-sari store. Ganyan talaga. Sa mga nagko-comment na ang mahal naman ang presyo nyo, ang mura naman ang presyo nyo. Sa pagsasari-sari store, magkakaiba tayo ng pagpipresyo, mga kasari. Kaya wag nating i-judge yung mga presyo ng mga kasari natin. Meron kasi ako nakita. Nag-post kasi sa group ko na kung magkano daw yung benta ng mga kasari natin ng 1.5 na Coke. So, may nag-comment doon na 62 yung puhunan, binibenta niya ng 65. So, sabi nung isa, may nag-comment, sana natulog ka na lang. Sabi nung isa, napakabayani mo naman. So, ganun yung na-receive niyang comment, kaya na-trigger siya, na bad trip siya. Sabi niya mga abusado raw yung mga nagpipresyo ng sobrang taas. Pero, kung tutusin siya yung pinakamababang presyo. Kasi nga naman, di ba, nagko-consume pa ng electricity yung 1.5. Yung 1.5 ko ay 75 yung presyo ko dito. So, ang puhunan nun ay 62 kay grocery hanggang 63 pesos sa tindahang tapat. So, yun ang tubo ko, konti lang kung tutuusin kasi malaki yung Coke, malaki yung makukonsume na kuryente nun kasi sa paglaki ng palalamigin mo sa paglaki ng konsumo ng kuryente. Dito sa atin sa bigas ay maraming bumibili dahil masarap siya, syempre pili kayo na masarap na bigas. Actually dati, ang dami kong variation ng bigas dito, mga kasari. Parang 4 na variation yung aking bigas dito dati. May mura, may mahal, may sobrang mahal, depende sa panlasa ng tao. Pero nawalan ako ng supplier ng ganong mga bigas dahil nga nung time na nagtaas. Kasi dati sobrang mura lang talaga ng bigas, hindi umaabot ng 1,000. So marami akong variation na nabibili. Pero sa pagmahal ng bigas, nawala na rin doon sa supplier ko yung mga tinitinda nilang bigas dito sa amin. So meron na akong 2 option doon sa tindahang tapat na pwedeng bilhin. Pero ito kasi yung subok ko ng brand, yung Master Chef. Ayan, Master Chef yung kulay pula. Yan. Yan na yung subo ko ng brand. Kaya ayaw kong mag-try ng iba. Baka pangit yung bigas na yun. Madaling mapanis. Yun yung pinakaayaw ko. Okay lang na matigas isaing eh. Wag lang yung madaling mapanis. So, ito kasi matagal mapanis talaga siya, mga kasari. So, subok ko na to. Marami akong mga suki na dinadayo pa yung bigas na to, mga kasari. Sa ibang tindahan kasi iba rin yung binibenta nilang bigas. Kasi magkaiba kami ng supplier. Yun, kung magkaiba kayo ng supplier, syempre magkaiba ang presyo, magkaiba rin yung tinitinda ninyo. Ano po,
kaya sana walang pakialaman ng presyo. Kasi nag-post ako, wag pakialaman yung presyo ng iba. Kanya-kanya tayong dahilan kung bakit ganito yung presyo ng isa. May rason siya. So, ang gusto niya kasi matarget ay makarami ng suki at mas mabilis yung bentahan sa lugar nila. So, itong bigas na to, nagpresyo to dati ng below 1,000. Naging 900 lang to doon sa tindahang tapat. So, kala ko matagal magiging ganun yung presyo. Hindi ako nakapag-stock. Maganda kung nakapag-stock ka bago magtaas yung puhunan ng isang produkto. Ang madalas kasing nagbabago yung presyo, yung itlog, mantika, asukal, bigas. So, yan yung apat na yan. Meron pa ba akong nakaligtaan? Yan yung apat na yan ang hindi consistent na ganun yung presyo niya lagi. So, yan ang lagi yung bantayan yung presyo. Kasi pabago-bago yung presyo niyan. Depende sa demand, depende sa produkto na mapuproduce. So, akala ko dati nung nagtaas ang mantika, magmumura pa, pero pataas na siya ng pataas, hindi na talaga siya bumaba. Dati kasi talagang sobrang baba lang yan mga kasari, 20 pesos. Kaya anliluto tayo. Ngayon sa pagluluto ko ng mani, yan, nagluto ako kahapon. Tipid na tipid ako sa mantika. Bango ng mani. So nagluto ulit tayo at pinagtiyagaan ko ulit i-repack at nasira yung aking sealer, nalaglag mula sa taas na putol. Ayan. Nilagay ko sa taas, naguguluhan kasi ako dito sa baba. Nalagi siya nandito sa baba. Paghila ko, sumabit yung wire at yun. Nalaglag siya, nasira siya. OMG, uminit na naman. Akala ko kanina kulimlim ay wala ng araw dito sa parting tinapay, pero may init pa pala. So, kabababa ko lang ng trapal. Paiba-iba talaga yung panahon. Kanina ay uulan, ngayon ay uminit na naman. So, hindi na maintindihan. So, ingat dun sa ating mga kasari, maging ready tayo palagi. So, yung aking mga alak ngayon, dahil uso yung taglindol, ibababa ko yung mga debote ko. Kaso, hinahanapan ko pa siya ng pwesto, mga kasari. Hindi ko malaman kung saan ko siya ipipwesto. Kasi kung dito, mga kasari, sa parting ito, mga nakalagay dito, ay mga dishwashing liquid. So, ang sakop ng aking alak ay kalahati noon. So, kung dito, sasakupin niya kalahati dito, edi itong aking mga Fabcon ay mapapahiwalay sa mga powder ko. Eh, dapat yan magkakasama. So, hindi ko alam kung paano ko siya isi-set up, kung saan ko siya talaga ilalagay. Meron akong lagayan sa likod, pero hindi kasya yung matatangkad na long neck doon sa estante na yun. So, yun, ang istante na yun, libre lang yun, doon sa may grocery stores, sa may pateros. Nagbawas sila ng gamit. Maraming naapektuhan na mga free delivery na mga grocery online na mga wholesaler. Yung mga wholesaler ngayon, natalo na sila ng mga nag-grocery online, katulad ng Tindahang Tapat, nag-free delivery na Soysing, ng grocery, at saka yung mga Super 8, na may free delivery yan sa mga sari-sari store. So, yung ating mga grocery store na simpleng grocery store lang na wholesaler, ay natalo na sila. Kaya minsan, nagsasara na sila. Tapos, tatabihan pa sila ng dali na sobrang mura. Maraming naapektuhan ng dali, mga kasari. So, hanggang dyan na lang, mga kasari. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Happy selling. God bless. Bye-bye.